Kung ito ang unang pagkakataon mong bumisita sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe upang makasama ng aming pamilya at mapakinggan ang mga pang-araw-araw na kwentong puno ng emosyon, mga malalalim na aral tungkol sa sangkatauhan, pag-aasawa, at pamilya na ibinabahagi namin araw-araw. At ngayon, inaanyayahan namin kayong pakinggan ang kwento natin ngayong araw. Pabagsak na inihagis ng asawa ko ang papeles ng annulment at sumigaw, ang sahod mong 18,000 pesos ay hindi nararapat sa akin. Ngumiti ako, pumayag, at lumabas ng korte. Doon, sinalubong siya ng Chief Operating Officer ng kumpanya nila na nagmamadaling lumapit sa akin at yumukod upang bumati sa Madam Chairwoman na ikinagulat at ikinaputla nilang lahat. 3 taon bago kami ikasal, naisip ko na kapag ang dalawang tao ay tunay na nagmamahalan, anumang hirap ay kayang lampasan. Hindi ko inintindi kung gaano karami ang pera niya, at hindi sumagi sa isip ko na gamitin ang aking tunay na katayuan para magkaroon ng mas madaling buhay may asawa. Gusto ko lang mamuhay bilang isang ordinaryong babae, pumapasok sa trabaho araw-araw, kumikita ng sariling pera, at nag-aalaga sa sarili kong maliit na pamilya. Pagkalipas ng 3 taon, doon ko lang naintindihan na may mga bagay na kapag masyadong matagal itinago, ituturing na itong katotohanan ng iba. Gabi noon, bukas ang mga ilaw sa aming condo unit, ngunit walang maramdamang init ng tahanan. Kalalapag ko lang ng hapunan sa mesa, nang marinig ko ang malakas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Mateo suot ang kanyang mamahaling suit. May nakapaskil na mapagmataas na ngiti sa kanyang mga labi. Kaka-promote lang niya bilang vice president ng kumpanya wala pang 1 linggo ang nakalipas. Mula nang matanggap niya ang balita ng kanyang promosyon, tila nag-ibang tao na siya. Laging hawak ang cellphone. Padalang ng padalang ang mga pagsasalo namin sa hapagkainan. Nawala na ang mga malalambing na salita at napalitan ng mga tingin na puno ng pangmamaliit. Tuwing titingin siya sa akin, nananatili akong kalmado habang nagdaragdag ng mga pinggan at kubyertos. Ininit ko na ang sinigang. Mas masarap kainin yan habang mainit pa. Hinila ni Mateo ang upuan, pinasadahan ng tingin ang mesa, at ngumisi. Araw-araw na lang ganito ang ulam. Ngumiti ako. Kung may gusto kang ulam, iluluto ko sa weekend. Hindi siya sumagot. Kumuha siya ng isang manipis na folder mula sa kanyang briefcase at inihagis ito sa mesa. Dumausdos ang folder at huminto sa mismong harapan ko. Papeles iyon ng annulment. Tinitigan ko ang papel ng ilang segundo bago ko iniangat ang paningin sa asawa ko. Wala akong itinanong. Hindi ako nagulat at hindi ako nagpanik. Marahil, sa kailaliman ng aking puso, naramdaman ko na darating ang araw na ito. Humalukip-kip si Mateo. Pirmahan mo na. Kalmado kong tanong. Ano ang dahilan? Malamig siyang tumawa. Dahilan? Ako ngayon ay isa ng vice president. Ang kinikita ko buwan-buwan ay higit sa 10 beses ng kinikita mo. Ang mga nakakasalamuha kong kliyente ay mga negosyante, lider, at mga taong may mataas na katayuan sa lipunan. Habang ikaw, sahod mo 18,000 pesos. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka pang tumayo sa tabi ko? Binalot ng katahimikan ng silid. Ang tunog ng wall clock ay tila naging mas malakas kaysa dati. Tiningnan ko ang lalaking nasa harapan ko. Siya ang lalaking minahal ko. Ang lalaking humawak sa kamay ko. At nangakong tatawirin namin ang lahat ng hirap ng magkasama. Ang lalaking nagsabing maging mayaman man o mahirap kami sa hinaharap, hindi niya bibitawan ang kamay ko. Pero ngayon, ginagamit niya ang sahod ko para sukatin ang halaga ng aming pagsasama. Dahil lang ba sa 18,000 pesos ang sahod ko? Mahina akong tanong. Ngumisi si Mateo. Hindi lang yan. Wala kang naiambag sa career ko. Kapag isinasama kita sa mga corporate party, hindi ka marunong makipag-usap. Kapag tinatanong ng mga kaibigan ko kung anong trabaho ng asawa ko, nahihiya ako. Anong maipagmamalaki ko sa isang ordinaryong office clerk? Nanatili akong tahimik. Sakto namang tumunog ang doorbell. Pumasok ang biyenan ko na may masayang ekspresyon sa mukha. Pagkakita pa lang niya sa mga papeles sa mesa, napangiti na siya. Mabuti naman at nakapagdesisyon ka na anak. Humarap siya sa akin. Dapat alamin mo rin ang lugar mo. Ang anak ko ay vice president na ngayon. At malayo pa ang mararating niya. Ang isang taong umaasa lang sa 18,000 na sahod, na tulad mo ay pabigat lang sa kanya. Nanatili akong nakaupo. Nagpatuloy ang biyenan ko. Dati ko pa sinabihan si Mateo na huwag kang pakasalan. Ordinaryong pamilya,
ordinaryong trabaho. Hindi ka rin naman kapansin-pansin ang itsura. Tinanggap na lang kita dahil mukha kang masunurin. Hindi ko inakalang pagkatapos ng 3 taon, wala ka pa ring asenso. Tumango si Mateo bilang pagsang-ayon. Tiningnan niya ako. Naasikaso ko na ang lahat. Nakapangalan sa akin itong kondo, pati ang kotse ay ako ang bumili. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka. Wala akong kukunin sa'yo, at huwag ka rin kukuha ng kahit ano sa akin. Dahan-dahan akong tumango. Sige. Marahil ang kalmadong reaksyon ko ang labis na ikinagulat nilang dalawa. Kumunot ang noo ng biyenan ko. Hindi ka man lang iiyak? Tipid akong ngumiti. Para saan pa? Malamig siyang suminghal. Mabuti at alam mo ang posisyon mo. Mula ngayon, wag mo nang guguluhin ang anak ko. Kumuha ako ng ballpen at maingat na binasa ang bawat pahina. Nagsimulang mainip si Mateo. Wag mo nang basahin. Pinagawa ko na yan. Sa abogado ko, wala na tayong pagtatalunan diyan. Ipinagpatuloy ko pa rin ang pagbabasa. Nakasanayan ko ng hindi pumirma sa anumang dokumento nang hindi ito binabasang mabuti. Pagkalipas ng 5 minuto, pumirma ako. Maayos ang sulat kamay ko. Hindi nanginginig, hindi nag-aalangan. Nang matapos ang huling kurba ng pirma ko, itinulak ko ang folder pabalik kay Mateo. Tiningnan niya ako ng may gulat. Ganoon na lang yon? Tumango ako. Ganoon na lang yon. Tumawa siya ng malakas. Mabuti. Akala ko pa naman magmamakaawa ka. Mukhang alam mo na rin na hindi ka na nararapat sa akin. Tumayo ako at tahimik na pumasok sa kwarto. Ilang araw ko nang naihanda ang maliit kong maleta. Ilang pirasong damit, ilang libro, at isang lumang picture frame lang ang laman. Bukod doon, wala na akong dinalang iba. Nang ilabas ko ang maleta sa sala, tiningnan ako ng biyenan ko at ngumisi. Mabuti yan. Huwag ka nang babalik dito. Tiningnan ko siya. Hindi na ako babalik, lalo na sa lugar na ito. Binuksan ni Mateo ang pinto. Sige na, umalis ka na. Marami pa akong meeting bukas. Lumabas ako at mabilis na sumara ang pinto sa likuran ko. Walang pumigil sa akin, walang nagtanong kung saan ako pupunta. Ang 3 taong pagsasama bilang mag-asawa, natapos lang sa isang tunog ng pagsara ng pinto. Tumayo ako sa lobby ng condo building, medyo malamig ang hangin ng gabi. Isang ordinaryong taxi ang huminto sa harap ko. Bumaba ang driver para tulungan akong ilagay ang maleta sa trunk. Sumakay ako sa likod at nagsimulang umandar ang sasakyan. Nang mawala na sa paningin ko ang building, kinuha ko ang cellphone ko. May isang pangalan na nakapin sa itaas ng contacts ko. Tumawag ako at halos agad-agad itong sinagot sa kabilang linya. Isang formal na boses ng lalaki ang sumagot. Nakikinig po ako. Tiningnan ko ang mga ilaw ng syudad na lumilipas sa bintana. Tapos na ang lahat. Agad na naging seryoso ang boses ng lalaki. Kailangan po ba naming sunduin kayo ngayon din? Mahina akong sumagot. Hindi na kailangan. Ihanda ninyo ang board meeting bukas. Mula ngayon, babalik na ako sa trabaho. Tumahimik ang kabilang linya ng 1 segundo bago sumagot ng may lubos na paggalang. Masusunod po, ihahanda namin ang lahat at hihintayin po namin kayo, madam. Ibinaba ko ang tawag. Tahimik na binabaybay ng taxi ang masikip na trapiko ng Metro Manila. Sa labas ng bintana, maliwanag pa rin ang lungsod tulad ng dati. Ang buhay ko lang ang kakaliwa na papunta sa isang ganap na magkaibang direksyon. Kinaumagahan, nagising ako sa isang malawak ngunit napakatahimik na kwarto. Tumagos ang sikat ng araw sa manipis na kortina na nagbigay ng malambot na gintong kulay sa wooden floor. Nagtimpla ako ng kape at tumayo sa harap ng bintana, nakatingin sa hardin sa ibaba. Pagkatapos ng 3 taon, ito ang unang pagkakataon na nakahinga ako ng maluwag. Kagabi, hindi ako umiyak, hindi rin ako nawalan ng tulog. Marahil dahil ang kasal na iyon ay matagal nang nagtapos sa puso ko, kagabi lang talaga tuluyang nilagyan ng tuldok. Ibinaba ko ang kape ko sa mesa, nang mag-vibrate ang cellphone ko. Tumatawag si Chloe. Ang best friend ko simula pa noong college. Bakas ang pag-aalala sa boses niya. Okay ka lang ba? Ngumiti ako. Okay lang. Talaga? Talaga? Bumuntong hininga si Chloe. Alam ko namang darating ang araw na ito. Hindi ko lang inakala na ganoon kabilis magbabago si Mateo. Tumingin ako sa kawalan. Hindi siya mabilis nagbago. Ngayon niya lang talaga inilabas ang tunay niyang pagkatao. Natahimik si Chloe ng ilang sandali bago nagtanong,
Kailan mo balak sabihin sa kanya ang totoo? Umiling ako na para bang nasa harap ko lang siya. Hindi na kailangan. Hayaan na lang nating mangyari ang mga bagay ng natural. Kung ang isang tao ay minahal ka lang dahil sa katayuan mo, kahit malaman pa niya ang totoo, wala na ring saysay. Tumawa si Chloe. Ikaw talaga yan. Kung ibang tao lang yon, baka isinampal na sa mukha niya kung sino talaga siya. Malumanay akong sumagot, ano namang mapapala ko doon? Ang pinakamalaking pagsisisi ng isang tao ay hindi ang patunayan mong mas mayaman ka sa kanya, kundi ang hayaan siyang matuklasan na sinayang niya ang pinakamahalagang bagay na meron siya. Pagkababa ng tawag, nagpalit ako ng damit at minaneho ang lumang sasakyan ko paalis ng mansyon. Halos 5 taon ko nang gamit itong sasakyan, mas mababa ang halaga nito kumpara sa kotseng gamit ni Mateo. Pero gusto ko ito dahil simple lang at hindi agaw pansin. Sa loob ng 3 taong kasal namin, palaging akala ni Mateo ay nagko-commute ako papuntang trabaho. Minsan, kapag nakikita niya akong may dalang kotse, akala niya hiniram ko lang sa kaibigan. Hindi ko kailanman ipinaliwanag at wala rin akong balak magpaliwanag. Dahan-dahang dumaan ang sasakyan sa pamilyar na kalsada sa Quezon City. Bawat kanto ay nagpapaalala sa akin ng mga unang araw namin ni Mateo. Noon, isa lamang siyang sales supervisor na sumasahod ng wala pang 25,000 pesos buwan-buwan. Nagkita kami sa isang maliit na cafe. Malakas ang buhos ng ulan ng araw na iyon. May bagyo yata. Aksidente niyang natapon ang kape sa damit ko at pulang-pula ang mukha niya sa sobrang hiya. Naku, pasensya na po, hindi ko sinasadya. Nang makita ko ang pagpapanik niya, napatawa na lang ako. Okay lang yon. Pagkatapos noon, kinuha niya ang number ko para raw mapalitan ang nasirang damit. Mula sa simpleng pagkikitang iyon, nagsimula kaming magkakilala. Sa isang taong pagiging magkasintahan namin, palaging masipag si Mateo. Nag-overtime siya hanggang gabi, patuloy na nag-aaral at nagsusumikap. Ang ambisyon niyang iyon ang nagpapaniwala sa akin na tama ang pinili kong tao. Nang mag-propose siya, tinanong ako ng papa ko, pinag-isipan mo na ba talaga yan? Tumango ako. Gusto ko siyang pakasalan dahil sa kung sino siya, hindi dahil sa pera. Ngumiti lang si papa. Kung yan ang desisyon mo, igagalang ko yan. Araw ng kasal namin, hindi ako nagsuot ng marangyang gown at hindi rin kami nag-reception sa isang 5-star hotel. Isa lamang simpleng selebrasyon iyon kasama ang aming mga pamilya. Kahit ang mga kamag-anak ni Mateo ay inakalang galing lang ako sa isang nakakaluwag na pamilya. Walang nakakaalam ng tunay na katayuan ng mga magulang ko. At iyon din ang gusto kong mangyari. Pagkatapos naming ikasal, naging masipag pa rin si Mateo. Tuwing umaga, maaga akong gumigising para magluto ng almusal. Sa gabi, hinihintay ko siyang umuwi para sabay kaming kumain. May araw na nag-overtime siya hanggang 11:00 ng gabi. Hinihintay ko pa rin siya. Niyakap niya ako noon at sinabing, kapag nandito ka sa bahay naghihintay, pakiramdam ko sulit ang lahat ng pagod ko. Naniwala ako na ang mga salitang iyon ay panghabang buhay. Ngunit nag-umpisang magbago ang lahat pagkatapos ng unang taon namin. Ang kumpanyang pinapasukan ni Mateo ay biglang nagkaroon ng pagkakataong makipag-partner sa isang malaking korporasyon. Isa itong proyektong pinapangarap ng maraming negosyo. Nang araw na matanggap ang balita, sa sobrang saya ni Mateo ay niyakap niya ako ng mahigpit. Sabi niya, kapag nagtagumpay ito, magbubukas ito ng bagong kabanata sa karir niya. Ngumiti lang ako. Naniniwala akong kaya mo yan. Nang gabing iyon, habang tulog na si Mateo, tahimik akong lumabas sa balkoni at tumawag. Isang pangungusap lang ang sinabi ko. Suriin ninyong mabuti ang kakayahan niya. Kung kaya niya, hayaan ninyo siyang hawakan ang proyekto. Huwag ninyo siyang paboran dahil sa akin. Agad namang sumagot ang nasa kabilang linya. Naiintindihan po namin. Tumagal lang ng wala pang 1 minuto ang tawag. Makalipas ang 1 buwan, napili si Mateo na maging project head. Sa sobrang tuwa niya, bumili pa siya ng cake para mag-celebrate. Hindi niya alam na ang huling desisyon ay base sa isang competency evaluation report na ipinag-utos kong isagawa ng patas ng board. Dahil sa proyektong iyon, nakilala ang pangalan ni Mateo. Sunod-sunod na magagandang oportunidad ang dumating. Sa bawat tagumpay niya, sinasabi niya, mukhang tinutulungan ako ng nasa itaas. Ngumiti lang ako. Walang tinutulungan ang nasa itaas, nang ganoon-ganoon lang. May mga taong tahimik na sumusuporta sa likod. Ngunit hindi ko iyon sinabi ng malakas.
Gusto kong maniwala siya na galing lahat sa sarili niyang galing ang natatamasa niya dahil kapag naniwala siya sa sarili niya, doon siya uunlad. Nakakalungkot lang na kasabay ng pag-unlad na iyon, lumaki rin ang kanyang pagmamataas araw-araw. Nag-iba siya ng estilo ng pananamit, nagpalit ng cellphone, bumili ng mamahaling relo, at nagpalit ng sasakyan. Nag-iba na rin ang mga kaibigan niya. Dumalang na ang aming hapunan sa bahay at napalitan ito ng mga business dinners kasama ang mga kliyente. Minsan, tinanong ko siya, umuwi naman tayo kina Papa ngayong weekend. Habang nagse-cellphone, sumagot siya, busy ako. Sa ibang pagkakataon, sinabi kong magluluto ako ng paborito niyang ulam. Sinulyapan niya lang ako at sinabing, kakain kami sa labas ng mga kliyente. Unti-unti, naging maikli na lang ang mga pag-uusap naming mag-asawa. Ang pinakamatindi ay nang ma-promote siyang vice president. Nang araw na iyon, matagal akong naghanda ng masarap na hapunan, hinihintay siya hanggang halos 10:00 ng gabi. Pagpasok pa lang niya sa bahay, nagmalaki na agad siya. Sa wakas, nakuha ko na rin ang posisyong ito. Ngumiti ako at binati siya. Hindi niya ako niyakap, hindi rin siya nagpasalamat. Tumayo lang siya sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang necktie, habang may pagmamalaking tinitingnan ang sarili. Mula sa sandaling iyon, alam kong ang lalaking kasama kong kumakain ng pansit canton para lang makatipid noon ay wala na. Ang pinaka nakakalungkot ay hindi ang kanyang pagtatagumpay, kundi ang pag-iisip niyang ang tagumpay na ito ay nagpataas sa kanya kumpara sa ibang tao. Lalo na sa asawa niyang naging kasama niya, mula noong wala pa siyang napapatunayan. At ang linyang ang sahod mong 18,000 pesos ay hindi nararapat sa akin ay tuluyan ng nabitawan na parang kutsilyong humiwa sa 3 taon ng aming akala ko'y masayang pagsasama. Pagkatapos pirmahan ang papeles ng annulment, halos nagbago ng tuluyan si Mateo. Kung dati, ay medyo nag-iingat pa siya dahil may asawa siya. Ngayon ay wala na siyang pakialam sa kahit ano. Isang linggo, matapos asikasuhin ang papeles, lumabas na sa kanyang social media ang mga litrato kasama ang isang nakababatang babae. Ang pangalan niya ay Bianca, anak ng isang kilalang negosyante sa syudad. Maganda, eleganteng manamit, at sa tuwing nakikita ay palaging may bitbit na designer bags at mamahaling alahas. Sa ilalim ng bawat litrato ay daan-daang comments ng pagbati. Akala ng lahat ay napakasuwerte ni Mateo. Isang lalaking na-promote bilang vice president at nakahanap pa ng girlfriend na ka-level niya. Ilang katrabaho pa nga ang nagbiro. Kapag talaga successful na ang isang lalaki, nag-iiba na rin ang mga napipili. May nagtanong, nasaan na yung ex-wife? Ngumisi lang si Mateo. Hindi na kami magkasundo kaya naghiwalay na. Ordinaryong office clerk lang siya. Magkaiba na kami ng landas na tinatahak. Mabilis na naging usap-usapan sa opisina ang sagot na iyon. Nakarating ito sa maraming empleyado. Ang ilan na nakakakilala sa akin ay umiiling na lang. Nanghihinayang sila sa 3 taong pagsasama namin. Ngunit walang naglakas loob na magsalita sa harap ng vice president na lubos na pinapahalagahan ng management. Nang araw na iyon, nagdaos ng party ang kumpanya para batiin ang mga bagong promote na leader. Nakasuot ng bagong suit si Mateo. Paulit-ulit niyang itinataas ang kamay niya para ipakita ng palihim ang makintab na relo sa kanyang pulso. Nakaangkla si Bianca sa kanyang braso pagpasok sa hall. Puno ng pagmamalaki ang kanyang ngiti nang lumapit ang isang grupo ng mga manager para bumati. Ang galing mo talaga, Sir Mateo. Nasa 30s ka pa lang pero VP ka na. Baka sa susunod ikaw na ang maging CEO. Tumawa ng malakas si Mateo. Salamat sa tulong ninyong lahat. Isa pa ang nagtanong, balita ko kakaanol nyo lang. Hindi ka ba nanghihinayang? Humigop ng wine si Mateo. Anong dapat pang hinayangan? Kung gusto ng lalaking malayo ang marating, dapat may babae siyang karapat-dapat na nakatayo sa tabi niya. Anong maitutulong ng taong sumasahod ng 18,000 pesos? Nagkatinginan ang lahat at nakitawa. Walang nakapansin na sa dulo ng hall, isang waiter ang hindi sinadyang marinig ang buong sinabi niya. Nang hapong iyon, kumalat ang kwento sa buong kumpanya. Habang ine-enjoy ni Mateo ang pakiramdam ng hinahangaan, kabaliktaran naman ang naging umaga ko. Huminto ang lumang kotse ko sa harap ng isang gusali na may higit sa 40 palapag sa BGC. Ito ang main headquarters ng korporasyon. Hindi ako dumaan sa main lobby. Dumiretso ang kotse sa basement parking. Isang middle-aged na lalaking nakasuit ang naghihintay roon. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit. Magandang umaga po, madam. Tumango ako.
Kumpleto na ba sila? Opo, kumpleto na po ang buong board of directors. Pumasok ako sa private elevator. Isang button lang ang meron dito na dumidiretso sa pinakamataas na palapag. Pagkabukas ng pinto, sabay-sabay na tumayo ang mahigit 20 tao. Naging sobrang seryoso ang paligid sa conference room. Umupo ako sa pinakagitna. Walang nagbubulungan. Walang gumagamit ng cellphone. Tumayo ang secretary. Kung maaari po, simulan na natin ang meeting. Sa loob ng mahigit 3 oras, sunod-sunod akong nakinig sa mga ulat tungkol sa business operations ng aming mga subsidiary kumpanya mula sa kita, tubo, investments, hanggang sa expansion plans para sa susunod na taon. Bawat report ay detalyadong sinusuri. Sa pagtatapos ng meeting, iningatan ng Chief Executive Officer ang paglapag ng isang folder sa harap ko. Ito po ang evaluation report para sa mga senior executives ngayong quarter. Binuksan ko ang bawat pahina hanggang sa huminto ang mata ko sa isang pangalan. Mateo, Vice President, in charge sa marketing. Maingat kong binasa. Nakasaad sa report. Maganda ang profesional na kakayahan. Mahusay ang work ethic, ngunit nitong mga nakaraang araw ay may mga senyales ng pagmamalabis, madalas na nagdedesisyon ng lampas sa kanyang autoridad, kawalan ng respeto sa mga empleyado sa ibaba niya, at may pagyayabang sa pakikitungo sa mga kliyente. Isinara ko ang folder. Nakatingin sa akin ang lahat ng tao sa kwarto. Kalmado akong nagtanong, ito ba ay resulta ng isang patas na pagsusuri? Agad na sumagot ang HR Director. Opo, lubos na patas, at may kasamang sapat na mga patunay. Dahan-dahan akong tumango at nagpatuloy. Kung may mga paglabag, ipatupad ang tamang proseso. Walang pabor-pabor kahit kanino. Sabay-sabay silang sumagot. Masusunod po. Natapos ang meeting. Bumalik ako sa opisina ko. Ang kwarto ay halos 200 square meters ang lawak, ngunit napakasimple ng disenyo. Sa ibabaw ng mesa ay may isa lamang maliit na picture frame. Litrato namin iyon ni Mateo noong unang taon ng kasal namin. Nagbakasyon kami sa Baguio noon. Nakasuot kami ng parehong jacket, nakangiti at sobrang saya. Kinuha ko ang frame at tinitigan ito ng matagal. Kumatok ang secretary ng mahina. Madam, may schedule po kayo meeting sa mga foreign investors ngayong hapon. Ibinaba ko ang picture frame. Sige, tara na. Tumagal ang meeting hanggang halos gumabi. Pag-uwi ko, nakatanggap ako ng message kay Chloe. Balita mo ba? Ang alin? Laging kasama ni Mateo, yung bago niyang girlfriend kahit saan. Balita ko pa magpapakilala na raw sa pamilya. Tinitigan ko ang mensahe ng ilang segundo bago nag-reply. Sana maging masaya siya. Agad na tumawag si Chloe. Hindi ka man lang nalulungkot? Tipid akong ngumiti. Kung nakahanap siya ng taong nababagay sa kanya, mas mabuti. Nanghihinayang lang ako sa 3 taong ibinigay ko sa maling tao. Natahimik si Chloe. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya. Hinihintay ko na lang ang araw na malaman niya kung sino ka talaga. Paniguradong mababaliw yon. Tiningnan ko ang langit na unti-unting nagiging dark purple. May mga katotohanang hindi na natin kailangang sabihin. Sa tamang panahon, lalabas din ang mga yan ng kusa. At sa panahong iyon, mas masakit iyon ng ilang ulit kaysa marinig mula sa ibang tao. Sa mga sandaling iyon, sa opisina ng kumpanya, nakatayo si Mateo sa tapat ng salamin at nakatingin sa ibaba ng syudad. Naniniwala siyang nasa ibang antas na ang buhay niya. Hindi niya alam na sa mismong kinatatayuan niya, bawat desisyon na may kinalaman sa karera niya ay pinag-aaralan sa isang silid na buong buhay niyang pinangarap pasukin. Sayang nga lang at ang taong nakaupo sa pinakamataas na posisyon sa silid na iyon ay ang mismong babaeng nilait niya at minata dahil sa sahod nitong 18,000 pesos kada buwan. Isang buwan pagkatapos mapirmahan ang papeles ng annulment, nagpadala ng abiso ang korte sa aming dalawa para sa huling pagdinig upang makumpleto ang proseso. Maaga akong nagising ng araw na iyon. Nagsuot ako ng simpleng cream-colored na suit, walang suot na matitingkad na alahas, walang makapal na makeup. Lahat ay nagmumukhang ordinaryong office clerk pa rin. Hinatid ako ng driver malapit sa Regional Trial Court at huminto doon. Bumaba ako ng sasakyan at pumasok mag-isa. Sa labas ng gate, matagal na palang naghihintay si Mateo, kasama niya ang kanyang ina at si Bianca. Pagkakita pa lang sa akin, sabay-sabay silang lumingon. Nakahalukip-kip ang biyanan ko. Mabuti at marunong ka pa ring dumating sa tamang oras. Tumango lang ako. Magandang umaga po. Ngumisi siya.
Huwag mo na akong tawaging ganyan. Mula ngayon wala na tayong koneksyon. Kalmado akong sumagot. Opo, ang pagiging kalmado ko ang mas lalong nagpainit ng ulo niya. Tiningnan ako ni Bianca mula ulo hanggang paa, puno ng mapanghusgang tingin. Ikaw pala ang ex-wife ni Mateo? Ngumiti ako. Oo. Mahinang tumawa si Bianca. Sa totoo lang, kinuwento ka na sa akin ni Mateo. Akala ko magmamakaawa kang huwag kayong maghiwalay. Hindi ko inakalang ganoon kabilis kang papayag. Tiningnan ko ang nakababatang babae. Lahat tayo ay may karapatang pumili ng sariling buhay. Kung ayaw na nating magsama, normal lang na maghiwalay. Bakas ang pagkagulat kay Bianca. Marahil ay hindi niya inasahan ang ganitong kakalmadong sagot mula sa akin. Sumingit si Mateo na nasa tabi. Tama na yan. Malapit na ang oras. Pumasok na tayo. Naging mas mabilis ang pagdinig kaysa inaasahan ko. Kinumpirma naming dalawa na kusang loob kaming naghihiwalay, walang pagtatalo sa mga ari-arian, walang anak, at walang iba pang reklamo. Tiningnan kami ng judge. Sigurado na ba kayong dalawa sa desisyon ninyong ito? Ako ang unang sumagot. Opo. Tumango rin si Mateo. Opo. Tiningnan ng judge ang aming dalawa ng ilang segundo bago dahan-dahang pinirmahan ang papeles. Sana'y makahanap na kayo ng maayos na buhay. Kinuha ko ang mga dokumento, tumayo, at bahagyang yumukod bilang pasasalamat. Mula sa sandaling iyon, wala nang anumang legal na koneksyon sa pagitan namin ni Mateo. Paglabas namin ng silid, agad na tumawa ng malakas ang biyanan ko. Sa wakas, tapos na. Mula ngayon pwede nang pakasalan ng anak ko kahit sino ang gusto niya. Humarap siya kay Bianca. Ikaw talaga ang nararapat. May kaya ang pamilya, marunong makisama. Ikaw ang babagay sa tabi ni Mateo balang araw. Namula si Bianca at ngumiti. Opo tita, gagawin ko po ang best ko. Tahimik akong naglakad lampas sa kanila. Ayaw ko nang magsalita ng kahit ano. Sakto sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng mga makina ang umalingaw-ngaw sa labas ng courtyard ng korte. Sunod-sunod na pumasok ang isang convoy ng mga itim na sasakyan. Puro luxury cars ang mga ito. Hindi nakakaagaw pansin ang plaka, pero halatang mamahalin ang bawat isa, mga Land Cruiser at Alphard. Lahat ng tao sa paligid ng gate ay napatingin ng hindi sinasadya. Lumingon din si Mateo at bahagyang kumunot ang noo niya. Sino kayang VIP ang dumating at ganyan kagarbo? Dali-daling tumakbo ang isang security guard para buksan ang gate. Huminto ang unang sasakyan. Bumukas ang pinto. At isang lalaking nasa edad 50 na, nakasuot ng itim na suit ang bumaba. Pagkakita pa lang ni Mateo sa lalaking iyon, agad siyang napatuwid ng tayo. Siya si Mr. Reyes, ang Chief Operating Officer ng kumpanyang pinapasukan niya. Ang taong iginagalang ng lahat ng mga empleyado at manager. Mabilis na inayos ni Mateo ang kanyang necktie at nagmadaling lumapit. Yumukod siya. Magandang umaga, Sir Reyes. Hindi ko po inakalang magkikita tayo rito. Sinulyapan lang siya ni Mr. Reyes at bahagyang tumango. Magsasalita pa sana si Mateo ngunit laking gulat niya nang mabilis na maglakad si Mr. Reyes palagpas sa kanya. Napalingon si Mateo at nakita niya akong mabagal na naglalakad hila ang aking maleta papunta sa gate. Huminto si Mr. Reyes 2 hakbang bago makalapit sa akin. At sa harap ng nandidilat na mga mata ng lahat, yumukod siya ng napakababa at nagsalita ng may punong-punong paggalang. Magandang umaga po, Madam Chairwoman. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Kahit ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada ay biglang naglaho. Napanganga ang biyenan ko, nanlaki ang mga mata ni Bianca, at napako sa kinatatayuan si Mateo. Tiningnan niya si Mr. Reyes, tapos ay tumingin sa akin. Tapos ay bumalik kay Mr. Reyes na tila hindi makapaniwala sa narinig. Bahagya akong tumango. Pasensya na at pinaghintay ko kayo. Agad na sumagot si Mr. Reyes. Hindi po, kami po ang dumating ng maaga. Handa na po ang sasakyan. Magsisimula po ang board meeting makalipas ang 40 minuto. Ngumiti ako. Tara na. Kasabay nito, ang lahat ng kalalakihang nakasuit mula sa iba pang sasakyan sa likod ay sabay-sabay na bumaba. Bumuo sila ng 2 linya. Habang naglalakad ako sa gitna nila, bawat isa sa kanila ay yumuyukod. Magandang umaga po, Madam Chairwoman. Ang sabay-sabay nilang pagbati ay lalong nagpagimbal sa mga taong nasa paligid. Ang ilang kakatapos lang ng pagdinig ay huminto at nakikiusyoso sa akin. May mga kumuha pa ng cellphone para mag-video.
para namang binuhusan ng malamig na tubig si Mateo, dali-dali siyang lumapit. Teka lang, ikaw ang chairwoman? Huminto ako, marahang lumingon, at tiningnan siya ng may kakaibang kapayapaan sa mga mata. Nauutal si Mateo. Paanong mangyayari yon? Ordinaryong office clerk ka lang. Sahod mo 18,000 lang, bakit? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Mahina ngunit malinaw ang boses ko. Hindi ako nagsinungaling sa'yo kailanman. Totoong 18,000 pesos ang sinasahod ko bilang clerk, pero hindi yon ang buong kinikita ko. Tila mawawalan na ng balanse si Mateo, umaatras siya ng isang hakbang, namumutla ang kanyang mukha. Tumingin sa akin si Bianca tapos kay Mateo. Sabi mo ordinaryong empleyado lang siya. Umiling-iling si Mateo. Hindi. Hindi ko rin alam. Mabilis na sumingit ang biyenan ko. Baka may pagkakamali rito. Paanong magiging chairwoman ang babaeng ito? Humarap sa kanya si Mr. Reyes at seryosong nagsalita. Walang anumang pagkakamali. Siya ang chairwoman ng buong korporasyon, ang may hawak ng pinakamataas na posisyon at nagpapatakbo ng buong sistema ng kumpanya kasama na ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng anak ninyo. Nang matapos ang mga salitang iyon, tuluyang nawalan ng kulay ang mukha ni Mateo. Naalala niya ang bawat salitang binitiwan niya. Ang sahod mong 18,000 pesos ay hindi nararapat sa akin. Anong maipagmamalaki ko sa isang ordinaryong office clerk? Wala kang naiambag sa karir ko. Bawat salita ay tila martilyong bumabayo pabalik sa mismong ulo niya. Hindi na ako nagsalita pa. Tumango lang ako ng bahagya kay Mr. Reyes. Sumakay ako ng kotse at unti-unting umalis ang convoy sa labas ng korte. Mula sa tinted na bintana, nakita ko si Mateo na nakatayo pa rin doon na tila estatwa sa malawak na courtyard. Nakatingin siya sa sasakyan hanggang sa mawala ito sa paningin niya. Marahil ito ang unang pagkakataon matapos ang 3 taon na narealize ng lalaking laging nagmamalaki sa katayuan niya na ang babaeng lagi niyang minamaliit ay hindi kailanman naging anino lang sa likuran niya. Mula simula hanggang dulo, nakatayo ang babaeng iyon sa pinakatuktok sa posisyong kahit anong pilit ng buong buhay niya, imposibleng maabot niya. Wala pang 5 minuto mula nang umalis ang sasakyan ko sa korte, nagkagulo na sa dating maingay na patio. Nakatayo pa rin si Mateo nang walang imik. Ang paningin ay nakasunod sa convoy hanggang sa lumiko at tuluyang mawala ang pinakahuling sasakyan. Kinalabit siya ni Bianca sa braso. Mateo, anong nangyayari sa'yo? Hindi sumagot si Mateo. Bumubulong lang siya na parang nawawala sa sarili. Hindi pwede. Imposibleng mangyari. Nagsimula na ring mataranta ang nanay niya. Hinawakan niya si Mr. Reyes sa braso. Sir, baka namamalikmata lang kayo. Saan naman kukuha ng pera ang babaeng yon? 3 taon siyang nakatira sa bahay namin. Araw-araw siyang pumapasok bilang office clerk. 18,000 lang ang buwanang sahod niya. Kalmadong tiningnan siya ni Mr. Reyes. Walang bahid ng pagkainis sa mga mata niya, ngunit napakadiin ng kanyang boses. Mahigit 10 taon na akong nagtatrabaho kay Madam Chairwoman. Imposibleng magkamali ako. At isa pa, naroon ang buong board of directors kanina. Hindi kami pwedeng sabay-sabay na yumukod sa isang estranghero. Napatunganga ang nanay ni Mateo. Hindi pa rin siya makapaniwala. Pero kung siya ang chairwoman, bakit niya pinakasalan ang anak ko? Bumuntong hininga si Mr. Reyes. Ang katanungang iyan, marahil ang anak niyo na mismo ang dapat sumagot. Pagkatapos sabihin iyon, sumakay na siya sa kanyang sasakyan. Umalis na ang sasakyan, iniwan ang 3 taong nakatayo sa gitna ng courtyard na pinagtitinginan ng daan-daang tao. Pagkaraan ng ilang sandali, tila nagising sa katotohanan si Mateo. Kinuha niya ang cellphone niya. Nanginginig ang mga kamay niya kaya muntik na niya itong mabitiwan. Agad siyang tumawag sa Human Resources Department. Mabilis itong sinagot mula sa kabilang linya. Sir Mateo, may maitutulong po ako? Pilit niyang pinakalma ang boses niya. Gusto ko lang itanong, ano ang buong pangalan ng chairwoman ng Mother Corporation? Medyo nagulat ang taga-HR. Hindi niyo pa po ba siya nakikita? Ang buong pangalan po niya ay, nang masabi ng nasa kabilang linya ang pangalan ko, naramdaman ni Mateo na tila hinigop ang buong lakas ng katawan niya. Iyon mismo ang buong pangalan ko. Walang labis, walang kulang. Unti-unting bumaba ang cellphone mula sa tainga niya, bago ito nahulog sa sementadong sahig. Nagulat si Bianca sa malakas na pagbagsak nito. Mateo, ano bang nangyayari sa'yo? Yumuko si Mateo para pulutin ang cellphone. Namumula ang kanyang mga mata. Hindi siya sumagot,
Dali-dali niyang binuksan ang browser at tinipi ang pangalan ng korporasyon. Lumabas agad ang homepage kung saan nakalagay ang leadership, board of directors. Naroon ang litrato ko na nakasuot ng puting suit, malinis na nakapusod ang buhok, at kalmado ang mga mata. Sa ilalim ay nakasulat ang Chairwoman of the Board of Directors. Tinitigan niya ang screen, pabilis ng pabilis ang paghinga niya. Nakiyuko rin si Bianca para tingnan ito at napatakip ng bibig. Diyos ko, siya nga yan. Kinuha ng nanay ni Mateo ang cellphone. Tinitigan niya ng paulit-ulit ang litrato at nauutal na nagsalita. Hindi, hindi ito pwede. 3 taon. 3 taon siyang tumira sa bahay natin. Araw-araw gigising ng maaga para magluto. Araw-araw pumapasok on time. Paano? Paanong mangyayari ito? Pumikit ng mariin si Mateo, at sa isip niya ay nag-umpisang mag-flashback ang bawat alaala. Ang unang araw na nagkakilala kami sa isang maliit na cafe sa QC, nakasuot ako ng simpleng damit, nakangiti ng matamis. Ang araw ng proposal, isang pangungusap lang ang sinabi ko. Basta't tapat ka, wala na akong ibang hihilingin. Araw ng kasal namin, dumating ang mga magulang ko gamit ang isang ordinaryong kotse. Kaunti lang ang bisita. Simple ang lahat. Dati pa nga niyang ipinagmamalaki sa mga kaibigan niya. Hindi mukhang pera ang asawa niya. Hindi humihingi ng malaking dowry o magarbot bonggang kasal. Ngayon niya lang napagtanto. Hindi sa ayaw ko, kundi hindi ko na kailangan. Ang taong nasa pinakatuktok na ay hindi na kailangang patunayan pa kung gaano siya kayaman. Naalala niya ang maraming bagay noong nakaraan. May isang pagkakataon na muntik nang mawalan ng napakalaking kontrata ang kumpanya. Halos mawalan na ng pag-asa ang management. Ngunit kinaumagahan, biglang nagbago ng isip ang kliyente. Hindi lang nila ipinagpatuloy ang kontrata, nagdagdag pa sila ng budget para rito. Sa sobrang saya ni Mateo noon, nayakap niya ako at sinabing baka pinagpala siya sa itaas. Ngumiti lang ako at sinabing, "Oo nga, magsumikap ka lang at magiging maayos din ang lahat." Ngayon niya lang naintindihan. Hindi swerte mula sa itaas iyon ako yon. May isa pang pagkakataon na nagkaroon ng search para sa panibagong project manager. Marami siyang katrabaho na mas may karanasan kaysa sa kanya. Akala ng lahat ay wala siyang laban. Pero sa huli, siya ang napili. Ipinagmalaki niya sa akin. Marahil daw nakita ng management ang galing niya. Ngumiti lang ako. Ang tunay na galing, tiyak na makikita. Ngayon, ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong nakatarak sa puso niya. Bigla niyang naalala ang maraming maliliit na detalye na dati ay binaliwala niya. Sa tuwing may problema siya sa trabaho, lagi akong kalmado at hindi nag-aalala. Sa tuwing may magbabago sa posisyon ng mga empleyado sa kumpanya, parang alam ko na bago pa man mangyari. May mga gabi na lumalabas ako sa balcony para matagal na makipag-usap sa cellphone. Kapag tinatanong niya ako, sinasabi ko lang na kaopisina ko ang kausap tungkol sa trabaho. May isang beses pa nga na hindi niya sinadyang makita ang isang matandang lalaking yumukod at bumati sa akin sa loob ng mall. Sinabi ko lang na isa siyang dating kliyente. At hindi na siya nagtanong pa. Kung iisipin, sa loob ng 3 taon ay hindi ako kailanman nagsinungaling. Hindi niya lang piniling alamin ang totoo. Naniwala siya sa kanyang sariling palagay na ang babaeng nagsusuot ng ordinaryong damit, pumapasok on time, at sumasahod ng 18,000 pesos buwan-buwan ay siguradong isang ordinaryong tao lang. At dahil din sa pagiging bulag sa sariling yabang, ay hindi niya nakita ang sandamakmak na kakaibang mga senyales. Nagsalita si Bianca. "Mateo, baka naman, pwede mo siyang tawagan at humingi ng tawad. Baka patawarin ka pa niya." Tiningnan ni Mateo ang screen ng kanyang cellphone. Nanginginig ang daliri niyang binuksan ang contacts. Nandoon pa rin ang pangalan ko. Sa pamilyar na pwesto, ang profile picture ko ay asul na kalangitan pa rin na matagal ko nang ginagamit. Huminga siya ng malalim, pinindot ang tawag. Nagring ng nagring. 1 beses, 2, 3 beses, hanggang sa kusang naputol ang tawag. Walang sumagot. Tumawag siya ulit at lumabas sa screen ang isang maikling voice prompt. "The number you have dialed is cannot be reached." Napako si Mateo. Alam niya ang totoo. Hindi nakapatay ang cellphone ko, nakablock na ang number niya. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 3 taong kasal, ngayon niya lang naramdaman ang tunay na distansya naming dalawa. Hindi na lang ito distansya ng pagmamahal, isa na itong distansya ng isang pintong tuluyan ng isinara. Sa kabilang banda, pumapasok na ang sasakyan ko sa basement ng headquarters. Nakita ko ang screen ng cellphone ko,
na umiilaw ng ilang beses. Sunod-sunod na lumalabas ang pangalan ni Mateo. Tahimik kong pinindot ang block contact at ibinaba ang cellphone. Tumingin ang driver sa rearview mirror. Madam, kailangan po ba ng aksyon tungkol kay Sir Mateo? Tumingin ako sa bintana, kalmado ang boses ko. Hindi na kailangan. Hayaan mong mangyari ang lahat base sa patakaran. Kung may kakayahan siya, hayaan siyang magtrabaho. Kung wala, huwag niyo siyang panatilihin dahil lang sa anumang personal na dahilan. Tumango ang driver. Masusunod po, huminto ang sasakyan sa tapat ng private elevator. Bumaba ako. Sa harap ko ay ang buong araw ng pagtatrabaho at sandamakmak na mahahalagang desisyong naghihintay. Sa likuran ko naman, ay ang lalaking sa wakas ay nakarealize na ang sinayang niya ay hindi lang basta asawa, kundi ang taong tahimik na ginamit ang kanyang buong puso para itaguyod ang kanyang karera sa loob ng mahabang 3 taon. 3 araw pagkatapos ng pagkikita namin sa korte, kumalat na sa buong kumpanya ang kwento tungkol sa misteryosang babaeng pinagyukuran ng COO. Walang nakakaalam ng buong kwento, pero sigurado ang lahat na hindi ordinaryo ang pagkatao ko. Sari-saring chismis ang kumalat sa opisina. May nagsasabing anak daw ako ng isang politiko. Ang iba naman ay sinasabing ako ang major shareholder. May mga sigurado pang ang ako ang nasa likod ng maraming investments ng korporasyon. Iisang tao lang ang walang ganang makinig sa anumang usap-usapan, si Mateo. Halos hindi siya makatulog sa loob ng 3 araw. Gabi-gabi, tinitingnan niya ang mga lumang picture sa cellphone niya. 3 taong kasal, na i-save sa iilang daang litrato. Ang unang picture ay noong kumakain kami ng pares sa kanto. Ang sumunod ay ang una naming out-of-town trip. Tapos noong araw na nakuha namin ang susi ng condo unit namin. Mga birthday, mga anibersaryo, sa bawat litrato, sobrang amo ng ngiti ko. Ang tingin ko sa kanya ay puno ng tiwala. Biglang may naalala si Mateo na nangyari noong 2nd taon namin bilang mag-asawa. Dumanas ng matinding krisis ang kumpanya, bumagsak ang benta, nagkakaroon ng sunod-sunod na meeting ang management, at kumalat ang chismis ng tanggalan. Umuwi si Mateo noong araw na iyon, na bakas ang pagod sa mukha. Nakaupo siya ng tahimik sa sofa at walang ganang kumain. Ipinagtimpla ko siya ng maligamgam na tubig. Ano bang problema? Bumuntong hininga siya. Baka mawala sa kumpanya ang pinakamalaking kontrata ngayong taon. Kung mangyari yon, baka hindi ko na mapanatili ang posisyon ko bilang manager. Naupo ako sa harap niya at mahinang nagtanong, kung mabibigyan ka ng isang pagkakataon, magagawa mo ba ng mas maayos? Walang pag-aatubili si Mateo. Buo ang tiwala niya sa sarili niyang galing. Ngumiti ako. E di maghanda ka ng mabuti. Baka bukas ay may magandang balita. Kinaumagahan, tulad ng sinabi ko, biglang nagbago ng isip ang kliyente at bumalik sa negotiation table. Hindi lang yon, hiniling pa nilang si Mateo mismo ang humawak sa proyekto. Sobrang saya niya ng araw na, yun na nayakap niya ako ng mahigpit. Ikaw talaga ang swerte ko. Pag nandyan ka, nagiging maayos ang lahat. Ngumiti lang ako. Kung tunay mong mahal ang isang tao, gugustuhin mo siyang maging successful. Nang panahong iyon, akala ni Mateo ay nag-cheer up lang ako. Ngayon niya lang na-realize ang totoo. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang makatulog, naupo ako sa opisina ko sa bahay ng halos 2 oras. Hindi para manood ng Netflix o magbasa, kundi para attend ng online meeting kasama ang investment board. Ako mismo ang humiling na suriing muli ang project proposal. Binasa ko ang bawat ulat, bawat numero, bawat plano. Sa huli, nagbigay ako ng iisang kondisyon. Kung kaya ni Mateo, bigyan siya ng patas na pagkakataon. Walang pabor-pabor. At walang pagtatanggal ng dahil sa personal na rason. Ang huling desisyon ay napatunayan niyang totoo namang kaya niya. Iyon ang dahilan kung bakit palagi akong panatag. Pero hindi ko iyon kailanman ikinuwento sa kanya. Gusto kong maniwala siya na ang success niya ay galing sa sarili niyang pawis. Dahil ang isang lalaki ay magiging tunay lang na matatag kapag nakatayo na siya sa sarili niyang mga paa. Nakakalungkot lang na ang tiwala niyang yon ay naging kayabangan. Tuwing napopromote siya, akala niya karapatan na niya iyon. Tuwing may nako-close siyang malaking deal, akala niya mas magaling siya kaysa sa lahat. Hanggang sa naging vice president siya. At nagbago na ang tingin niya sa tao, lalo na sa akin. Habang nakalunod si Mateo sa mga nakaraan, nasa pinakamataas na palapag naman ako ng headquarters at nangunguna sa isang board meeting. Nakapaskil sa malaking screen ang restructuring plan ng buong kumpanya para sa susunod na 3 taon.
Pagkalipas ng halos 2 oras na diskusyon, naaprubahan ang lahat ng mahahalagang detalye. Natapos ang meeting, nag-alisan na ang lahat, maliban kay Mr. Reyes. Maingat niyang inilapag ang isang blue folder sa harap ko. Ito po ang supplementary report mula sa kumpanya nila. Binuksan ko iyon at muling nakita ang pamilyar na pangalan, Mateo. Kalmado kong tiningnan ang mga pahina. Bukod sa performance evaluation, marami ring reklamo mula sa mga empleyado niya. May nagsabing madalas manigaw si Mateo sa mga subordinates niya sa harap ng maraming tao. May nagreklamo na may favoritism siya sa mga sipsip sa kanya. May nagsabi ring minamaliit niya ang mga rank and file na empleyado. Pagkatapos basahin, isinara ko ang folder. Dahan-dahang nagtanong si Mr. Reyes. May instruction po ba kayo? Tiningnan ko siya. Kalmado pa rin ang boses ko. Sundin ang tamang proseso. Kung totoo ang mga reklamo, patawan ng karampatang parusa ayon sa policy. Tumango si Mr. Reyes. Naiintindihan ko po. Tumayo siya para umalis ngunit huminto saglit. May gusto lang po sana akong itanong. Tumingala ako. Ano po yon? Kung simulat sa pool ba ay sinabi niyo na kung sino kayo, mag-iiba ba ang lahat? Tipid akong ngumiti. Mr. Reyes, sa tingin mo ba ang isang taong minahal ka lang dahil sa katayuan mo ay dapat pang ipaglaban? Natahimik siya at dahan-dahang umiling. Hindi po. Tumingin ako sa labas ng bintana. Kumikinang ang siyudad sa sikat ng hapon. Nang nagdesisyon akong itago ang identity ko bago magpakasal, walang sinuman sa pamilya namin ang pumayag. Tinanong ako ni Papa, paano kung magbago ang puso niya? Sinagot ko siya, kung ganoon, malalaman kong maling tao pala ang pinili ko. At least hindi ko kailangang gugulin ang buong buhay ko, kasama ng isang taong minahal lang ang yaman ng pamilya natin. Bumuntong hininga lang si Papa, pero sa huli, nirespeto niya ang desisyon ko. Sa loob ng 3 taon, hindi ako kailanman nagsisi sa desisyon kong iyon. Ang tanging ipinanghihinayang ko lang ay ang katotohanang mas mabilis pa sa inasahan kong nagbago ang lalaking minahal ko. Natahimik si Mr. Reyes ng matagal bago mahinang nagsalita. Siguro isa itong napakalaking leksyon para sa kanya. Tumango ako. Oo, pero bawat leksyon ay may kapalit na presyo. May mga nawalan ng pera, may nawalan ng oportunidad. Siya, naiwala niya ang taong nagmahal sa kanya ng tapat. Kinahapunan, nag-iba ang atmosfera sa opisina ni Mateo. Maraming empleyado ang tumitingin sa kanya na may kasamang kuryosidad, hindi na paghanga katulad ng dati. Dahil nakarating na sa pandinig nila ang bulong-bulungan tungkol sa totoong identity ng ex-wife niya. Isang nakababatang empleyada ang bumulong sa kasama niya, kung siya pala talaga ang chairwoman, ang simple-simple niya mabuhay sa loob ng 3 taon. Tumango ang kasama niya. Ang nakakatakot diyan ay hindi ang pagiging mayaman niya, kundi ang hindi niya ito ipinagyabang. Bumuntong hininga ang isang mas matandang empleyado. Ang taong nasa itaas na talaga, hindi na kailangang magpatunay pa ng kahit ano. Ang mga taong kakakuha lang ng konting tagumpay, ang laging uhaw, na ipagsigawan sa buong mundo kung sino sila. Hindi sinadyang marinig ni Mateo ang mga usapang iyon habang naglalakad siya sa hallway. Napahinto siya ng ilang segundo bago tahimik na nagpatuloy. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ang signboard na Vice President sa pinto ng opisina niya ay napakabigat dalhin. Dahil alam niya na ang mismong posisyong labis niyang ipinagmamalaki ang siya ring dahilan kung bakit nawala ang pinakamahalagang babae sa buhay niya. 2 linggo matapos ang annulment, naglabas ng announcement ang kumpanya tungkol sa isang quarterly performance audit para sa lahat ng subsidiary companies. Karaniwan lang itong nangyayari. Pero sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam ng lahat. Mula nang malaman ang tunay kong identity sa labas ng korte, naging maingat na ang lahat ng mga executives sa pagtatrabaho. Walang nakakaalam kung aling department ang direktang isasalang ng chairwoman. Walang pwedeng magkampante, kahit si Mateo. Maaga siyang pumasok sa opisina noong umagang iyon. Pagpasok pa lang sa pinto, naghihintay na ang sekretary niya. Sir Mateo, may audit team po mula sa main office na dadating ng 9 a.m. Kumunot ang noo niya. May memo ba na inilabas bago ito? Wala po. Nakatanggap lang po tayo ng instruction na ihanda ang lahat ng files. Tumango si Mateo. Sige, dalhin mo na ang lahat ng files ng quarter na to sa conference room. Sa loob ng halos 1 oras, paulit-ulit niyang nire-review ang bawat report. Kahit sinusubukan niyang magmukhang kalmado, may halong kaba sa dibdib niya.
Sakto 9 a.m., tatlong black SUVs ang huminto sa lobby. Isang grupo ng mga nakasuit na auditors ang bumaba, pinangungunahan pa rin ni Mr. Reyes. Sinalubong sila agad ng lahat ng management ng kumpanya. Yumukod si Mateo. "Good morning, sir." Tumangulang si Mr. Reyes. "Magsimula na tayo." Inabot ng buong umaga ang meeting. Bawat department ay nagpresent ng mga reports. Sobrang seryoso ng paligid na halos walang makahinga ng maluwag. Nang dumating ang turn ni Mateo, tumayo siya at kalmadong ipinresent ang buong business plan, the growth numbers, ang mga bagong contracts, at mga nakamit ng department. Pagkatapos niya, isang expert mula sa audit team ang nagsalita. "Mr. Mateo, pwede ba akong magtanong? Sa nakalipas na 6 na buwan, ang attrition rate ng iyong department ay tumaas ng halos 40%. Paano mo ito maipaliliwanag?" Napatigil si Mateo. "Baka dahil po sa work pressure." Binuksan ng auditor ang folder. Ayon sa anonymous survey, halos karamihan sa mga empleyado nyo ay nagrereklamo sa management style nyo. Madalas kayong manigaw sa public. Nag-evaluate kayo base sa personal na nararamdaman ninyo at maraming beses na gumamit kayo ng degrading na mga salita. Sinubukan ni Mateo na magpakatatag. "Mataas lang po ang standards ko para ma-improve ang trabaho nila." Kalmadong itinulak ni Mr. Reyes ang isang folder palapit kay Mateo. "Buksan mo yan at basahin." Binasa ni Mateo ang bawat pahina. Iyon ay mga documentation ng complaints ng mga empleyado. May mga emails at meeting minutes na may malinaw na sipi ng mismong mga salita niya. "Kung hindi mo kaya, mag-resign ka na. Marami dyan ang gustong pumalit sa'yo. Ang liit-liit ng sahod mo, ang dami mo pang reklamo. Kung gusto mo ng respeto, kailangan may ambag ka muna." Bawat salita ay unti-unting nagpaputla sa mukha ni Mateo. Hindi niya inakalang ang mga sinasabi niyang iyon ay nare-record lahat ng ganoon kadetalyado. Nagsalita ang isang board member. "Pwede kang mag-demand ng mataas na kalidad ng trabaho bilang leader, pero wala kang karapatang ipahiya at tapakan ang pagkatao ng empleyado mo." Yumuko si Mateo. "Susubukan ko pong baguhin ito." Nagpatuloy ang auditor, at hindi lang, "Yan, sa ginawa naming investigasyon, natuklasan namin na nag-approve ka ng mga expenses na lampas sa authority limit mo. Kahit hindi ito nakapagdulot ng malaking pinsala sa negosyo, isa pa rin itong violation ng corporate policy. May sasabihin ka ba rito?" Hindi na makasagot si Mateo. Nanatili na lang siyang tahimik. Natapos ang meeting sa isang napakabigat na sitwasyon. Kinahapunan din, ipinatawag ang buong management team sa conference hall. Tumayo si Mr. Reyes sa harap ng lahat, formal at kalmado. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, nagdesisyon ang board na isuspend muna sa pwesto bilang Vice President si Mr. Mateo upang sumailalim sa evaluation ng kanyang management capabilities. Pansamantalang ipapasa sa iba ang pamamahala ng department na ito. Nang mag-announce, tumahimik ang buong kwarto. Pakiramdam ni Mateo ay umiikot ang paligid niya. Ilang linggo pa lang ang nakalipas ng batiin at hangaan siya ng lahat. Tapos ngayon, sinuspinde na siya. Tumayo siya, nanginginig ang boses. "Sir Reyes, pwede ko po bang malaman kung desisyon po ba ito ni Chairwoman?" Tiningnan siya ng diretso ni Mr. Reyes. Ito ay desisyon ng Board of Directors. May iisang utos lang ang Chairwoman. Dapat maging patas ang ebalwasyon sa bawat tao. Walang paborito, at walang tinatapakan. Nang marinig iyon ni Mateo, mapakla siyang napangiti habang nakayuko. Naintindihan niya kung gusto ko siyang gantihan. Isang salita ko lang, wala na siya sa kumpanya. Ngunit hindi ko ginawa iyon. Sinunod ko lang ang tamang proseso para sa lahat. Pagkatapos ng meeting, tahimik na inayos ni Mateo ang kanyang mga gamit sa opisina. Tinanggal ang Vice President nameplate at itinabi. Tiningnan niya ang malawak na opisinang dati ay labis niyang ipinagmamalaki. Wala pang 1 buwan ang nakalipas, nang tumayo siya roon at sabihin sa akin, "Ang sahod mong 18,000 pesos ay hindi nararapat sa akin." At ngayon, siya mismo ang tahimik na pinapalabas mula sa opisinang iyon. Sa kabilang dako ng lungsod, nasa isang ribbon-cutting ceremony ako para sa isang bagong planta. Daan-daang bisita ang nandoon. Nang matapos ang maikling speech ko, pababa na sana ako ng stage nang tumawag si Mr. Reyes. "Madam, tapos na po ang evaluation. Ano ang resulta?" Tanong ko. Suspended po si Mateo sa pwesto niya. Tumango ako ng dahan-dahan. Wasto ang dahilan niya at nasunod ang proseso. May sapat tayong ebidensya at records.
Tiningnan ko ang mga empleyadong nakangiti sa ibaba ng stage at kalmadong nagsalita, ipatupad ang anumang nararapat ayon sa batas ng kumpanya. Huwag ninyong baguhin dahil lang sa personal na koneksyon. Sumagot ang nasa kabilang linya. Masusunod po. Pagkababa ng tawag, bumaba ako papunta sa factory floor para mag-tour. Lumapit sa akin ang isang batang factory worker karga ang kanyang anak. Magalang siyang yumukod. Maraming salamat po, madam. Kung hindi po dahil sa bagong financial assistance policy nyo, baka napilitan na akong mag-resign. Ngumiti ako. Iyan ang responsibilidad ng kumpanya sa inyo. Habang pinapanood ko silang naglalakad palayo, naalala ko ang sinabi ng aking papa bago niya ipasa sa akin ang pamumuno. Anak, tandaan mo, para magtagal ang isang negosyo, hindi lang tubo ang importante, kundi ang kung paano mo tratuhin ang mga tao. Dati ay tumango lang ako sa sinabi niyang iyon. Ngunit ngayon, mas naiintindihan ko na ang ibig sabihin noon. Pwedeng maging sobrang galing ang isang leader, pero kapag naiwala niya ang respeto sa kapwa niya, paniguradong mawawala rin ang katayuan niya balang araw. At sa huli, pinagbayaran ni Mateo ang kayabangang pinalaki niya sa mga tao ng pag-asenso niya. Mabilis kumalat ang balitang suspended si Mateo. Sa loob lang ng isang hapon, ang mga taong dating nakapaligid sa kanya at laging nagpapa-good shot ay biglang naging abala. Pag nagkakasalubong sila sa hallway, tatango lang sila at mabilis na maglalakad palayo. Wala nang nagyayaya ng lunch, wala nang nagte-text para mga musta, wala nang kusang nag-aabot ng file sa opisina para lang pumapel sa VP. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mateo ang lamig ng pakikitungo ng iba. Nang hapon ding iyon, dala-dala ni Mateo ang isang maliit na karton ng kanyang mga personal na gamit palabas ng kanyang opisina. Isang group picture, ilang notebooks, at isang mug na may pangalan niya. Ang lahat ng naiwan niya ay nagkasya lang sa isang maliit na box. Sakto namang may dalawang mas nakababatang empleyado na dumaan. At nang makita nila siya, yumukod sila at bumati. Sir Mateo, good afternoon po. Tumango lang siya. Pagkalagpas ni Mateo, nagbulungan ang dalawa. Grabe no? Ilang buwan lang ang nakalipas ang yabang-yabang niyan. Hindi mo talaga alam kung anong mangyayari sa buhay ng tao. Bumuntong hininga yung isa. Oo nga. At narinig ko, hindi naman daw nakialam yung chairwoman. Sarili niya lang may gawa niyan. Narinig ni Mateo iyon at bumagal ang lakad niya. Parang mga karayom na tumutusok sa kanya ang bawat salita. Narealize niya na ang dahilan kaya masaya ang mga tao na bumagsak siya ay hindi dahil sa nawalan siya ng posisyon, kundi dahil sa kung paano niya tinrato ang mga tao noong nasa itaas pa siya. Kinagabihan, nag-drive pa uwi si Mateo papunta sa kondo niya. Malawak pero sobrang tahimik. Pagkabukas niya ng pinto, out of habit, nagsalita siya. Nandito na ko. Walang sumagot. Wala nang amoy ng masarap na ulam mula sa kusina. Wala na ang maliit na tsinelas na maayos na nakasalansan sa may pintuan. At wala na ang babaeng lagi siyang sinasalubong para kunin ang briefcase niya. Katahimikan na lang ang bumalot sa buong bahay. Binuksan niya ang ref. Ilang can lang ng soft drinks ang nandoon. Sa kanya lang naalala. Sa loob ng 3 taon, lahat ng kailangan sa bahay ay tahimik kong inihahanda mula sa pagkain, groceries, hanggang sa pagbabayad ng kuryente at tubig on time. Wala siyang inalala ni isa doon. Kinuha niya ang cellphone niya para mag-order ng pagkain pero ibinaba niya rin ito. Pumasok sa isip niya ang imahe ko sa maliit naming kusina, nakasuot ng asul na apron, nagluluto tapos lilingon para magtanong, "Ano gusto mong timpla ngayon? Maanghang ba?" Dati, lagi niyang binabalewala ang mga tanong ko. Kahit ano. Ngayon, naisip niya na sa loob ng 3 taon, hindi talaga ako ang naging walang paki sa relasyon naming dalawa. Kinaumagahan, bumalik sa kumpanya si Mateo para mag-turnover ng mga natitirang gawain niya. Pag-uwi niya sa lobby, nasalubong niya si Mr. Reyes. Kusang yumukod si Mateo. Magandang umaga, sir. Tiningnan siya ni Mr. Reyes. May kailangan ka ba? Nagdalawang isip muna si Mateo ng ilang segundo bago nagsalita. Gusto ko lang po sanang itanong, kumusta na po siya? Alam agad ni Mr. Reyes kung sino ang tinutukoy niya. Sobrang busy si Madam Chairwoman, laging nag-iikot at nag-i-inspect sa mga bagong project sites nitong mga nakaraang linggo. Yumuko si Mateo. Pwede ko po ba siyang makausap kahit isang beses lang? Nanatiling tahimik si Mr. Reyes at matapos ang mahabang sandali ay sumagot siya ng banayad. Mr. Mateo, mahigit 1 dekada ko nang pinagsisilbihan si Madam.
Ngayon lang ako nakakita ng taong tulad niyang labis na nagmahal. Sa loob ng 3 taon, kahit gaano siya kabisi, lagi niyang kinakamusta ang performance mo sa trabaho. Hindi para ipabor ka, kundi para siguraduhing fair at nakikita ang efforts mo. Nung may pagkakamali ka dati, siya mismo ang nagsabing ituloy ang disciplinary action. Pero nung may magandang record ka, siya rin ang nag-utos na i-acknowledge ito. Lahat ng yon ay dahil gusto niyang makatayo ka sa sarili mong mga paa. Napatigil si Mateo, habang patuloy si Mr. Reyes. Pero kapalit noon, ginamit mo ang salitang, ang sahod mong 18,000 pesos ay hindi nararapat sa akin para wakasan ang kasal nyo. Kung ikaw ako, mapapatawad mo ba yon ng ganoon kabilis? Napayuko si Mateo at mahigpit na nag-ipit ng kanyang mga kamay. Wala na po akong mukhang maihaharap, bumuntong hininga si Mr. Reyes. May mga salitang madaling sabihing, sorry, pero may mga sugat na matagal bago maghilom. Pagkasabi noon, umalis na si Mr. Reyes at iniwang nakatayo si Mateo sa gitna ng malaking lobby. Kasabay nito, katatapos ko lang sa inspection ko sa isang bagong branch. Pabalik na kami sa sasakyan nang tumawag si Chloe. Alam mo ba, hinanap ako ni Mateo kahapon. Medyo nagulat ako. Bakit daw? Hiningi niya yung address mo, pero hindi ko sinabi. Ngumiti ako. Salamat. Bumuntong hininga si Chloe. Ibang-iba na ang hitsura niya kumpara dati. Pumayat, at parang sising-sisi talaga. Tiningnan ko ang dami ng tao sa labas ng bintana habang dumadrive. Kalmado pa rin ang boses ko. Ang tao talaga, marunong lang magpahalaga kung kailan wala na. Mahinang nagtanong si Chloe. Wala na akong galit sa kanya, pero hindi ko na rin siya mahal. Ang basag na baso, buuin mo man ulit, may bitak pa rin yon. Tumahimik din sa kabilang linya. Wala na ring sinabi pang iba. Kinagabihan, pagka-uwi ko sa bahay, may inabot sa akin ang kasambahay na isang envelope. Madam, may nagpadala po nito. Binuksan ko iyon. Isang handwritten letter mula kay Mateo. Hindi ako nagmamakaawa na bumalik ka. Wala rin akong lakas ng loob na hingi ng kapatawaran mo. Gusto ko lang sabihin na, sa loob ng 3 taon, ang pinagsisisihan ko ay hindi ang pagkawala ng pwesto ko. Ang pinagsisisihan ko ay ang pagpapaalis ko ng tahimik sa isang babaeng tunay na nagmahal sa akin. Kung maibabalik ko lang ang oras, hinding-hindi ko sasabihin ang mga salitang iyon. Pagkatapos kong basahin, tiniklop ko ang sulat at itinago ito sa drawer. Kailangan po bang mag-reply? Tanong ng kasambahay. Umiling ako. Hindi na. May mga paghingi ng tawad na dumarating ng sobrang huli na. Minsan mas mabuting sarilinin na lang ito. Lumabas ako sa balcony. Nakatingin sa kalangitan na puno ng bituin. 3 taon na ang nakakaraan. Akala ko, sapat na ang tunay na pagmamahal. Pagkatapos ng 3 taon, naisip ko, kung gusto mong magtagal ang isang pagsasama hanggang dulo, hindi lang pag-ibig ang kailangan, kundi pati respeto. Kapag ginamit na ng isang tao ang pera, posisyon, o status niya para sukatin ang halaga ng kanyang asawa, ang kasal na iyon ay matagal nang nagwakas. Sadyang wala lang lakas ng loob ang dalawang tao na aminin ang katotohanan. Makalipas ang 3 buwan, opisyal na ipinahayag ng kumpanya ang aming expansion plans para sa green technology. Ito ang pinakamalaking proyekto namin sa loob ng maraming taon. Daan-daang kumpanya lokal at internasyonal ang nakipag-partner sa amin. Noong araw ng project launch, puno ng mga bisita ang Grand Hall, company reps, strategic partners, the press, and investors. Lahat sila nandoon maaga pa lang. Umakyat ako sa stage na nakasuot ng simpleng puting suit. Hindi ko na kailangan ng mamahaling alahas at magarbo, ngunit mabulaklak na introduction. Nang ipakilala ako ng host, sabay-sabay na tumayo ang lahat ng nasa loob ng hall. Walang patid ang palakpakan. Yumukod ako bilang pasasalamat bago nag-umpisang magsalita. Kung ang isang negosyo ay gustong mag-survive ng pangmatagalan, ang pinakaimportante ay hindi ang kita, kundi ang mga tao nito. Ang mga makinarya ay pwedeng palitan. Ang teknolohiya ay pwedeng i-upgrade. Pero ang tiwala ng mga empleyado at kliyente ay kailangang buuin araw-araw. Halos 20 minutos akong nagsalita at pinakinggan ng buong kwarto ang bawat salita bago nagtapos sa napakalakas na palakpakan. Right after, maraming mga business leaders ang lumapit para makipagkamay at mag-congratulate sa akin. Isang partner company chairman ang nakangiting nagsabi, "Ang sarap pong makatrabaho kayo, madam. Nakakampante kami."
Ang dahilan po kaya nagtitiwala kami ay hindi lang dahil sa laki ng kumpanya, kundi dahil sa kredibilidad ninyo. Ngumiti ako. Maraming salamat po. Inaasahan ko po ang ating pag-unlad ng sabay. Sa ibang dako naman ng syudad, nakaupo si Mateo sa harap ng computer screen niya. Simula nung na-demote siya as vice president, nagstay pa rin siya sa kumpanya, pero bilang isang consultant, bumalik siya base sa skills at capability evaluation niya. Yung sahod niya bumaba ng halos kalahati, wala na siyang private office, walang secretary, at walang hatid sundo. Bumalik siya sa square one. Tanghali noon, nung lumapit ang isang bagitong empleyado para sumabay kumain ng lunch. Sir Mateo, napanood mo ba sa balita? Anong balita? Iniharap niya ang cellphone niya kay Mateo. Tungkol yun sa press launch kanina, kung saan makikita ang pagsispeech ko at headline sa halos lahat ng business section ng news. Matagal tinitigan yun ni Mateo, pero hindi nagsalita. Bumuntong hininga ang empleyado. Narinig ko po sobrang mapag-aruga raw po ni chairwoman sa mga empleyado niya. Last year, tinanggal niya yung bonuses para lang sa management board at dinagdag niya yon sa financial support fund ng mga factory workers. Bihira yung ganyan. Tumango lang si Mateo. Totoo yan. Ngumiti ang bata. Di ko pa po siya nakikita in person pero idol ko po siya. Kapag lalong tumataas yung katayuan ng isang tao, mas nagiging mapagkumbaba pa lalo. Hindi tulad ng iba dyan, kakapromote lang minamaliit na yung iba. Pagkarinig noon, napayuko si Mateo sa baon niya. Bigla niyang naisip yung mga araw nung sabay pa kaming kumakain. Dati, kahit na late na siyang umuwi, hinihintay ko pa rin siya. May mga times na malamig na yung ulam at iinitin ko ulit yon. Minsan mainit ang ulo niya sa trabaho at tahimik ko lang siyang pinapakinggan at hindi ko siya kailanman sinumbatan. Akala niya responsibilidad ko yon. Pero ngayon na-realize niyang wala palang obligasyon ang sinuman na tratuhing mabuti ang ibang tao habang buhay. Kalaunan, nakatanggap si Mateo ng notice mula sa HR department. May magpupuntang team mula sa department niya para aralin ang bagong management protocol sa bagong planta ng kumpanya at napabilang siya roon. Pagdating nila, nagulat sila sa lawak at linis nito. At ang mas nakakagulat ay ang malaking kantin na malawak, presko, at madaming pagpipili ang pagkain. Ayon sa tour guide nilang empleyado, this is a direct order from Madam Chairwoman. Pagod ang mga tao kaya dapat masarap at healthy ang pagkain nila. Pati yung mga facilities, merong clinic, daycare for kids, at pahingahan ng mga nag-overtime. Kompleto lahat. Ang laki ng difference dito at sa iba. Sabi kasi ni Madam Chairwoman, kung gusto mo na magstay ang empleyado sa kumpanya natin, dapat bigyan natin sila ng respeto at pagpapahalaga. Nasa likod lang si Mateo, habang nakikinig at bumibigat ang dibdib niya. Naalala niya yung mga times na sinisigawan niya ang mga rank and file employees niya, tinuturing niyang tau-tauhan lang sila. Ngayon naisip niya na ang mga totoong leader pala ay hindi ganon mag-isip. Bago sila umalis sa pabrika, napadaan sila sa isang bakuran. May engraved stone sign doon. Ang tunay at malaking halaga ng isang kumpanya ay hindi makikita sa mga gusali nito. Ito ay makikita sa mga taong magkakasamang bumubuo dito. Nasa ibaba ang signature ko. Matagal bago naglakad paalis ang grupo. Isang empleyado pa nga ang nagsabi. Ito palang naisulat niya ay enough, na para malaman kung bakit sobrang nag-grow itong kumpanyang to eh. Tahimik na hinawakan ni Mateo ang mga salita doon at pinigilang wag maiyak. For the first time, in 3 years, narealize niyang ang itinuturo ko sa kaniya ay hindi para mas kumita pa siya ng malaki, kundi ang maging isang mabuting tao siya sa kapwa niya. Kaso ngayon kung kailan malinaw na sa kaniya lahat, the person who taught him these things ay hindi na nakatayo sa tabi niya. Late afternoon na noon at pumunta ako doon for an inspection. Pagkababa ng kotse, daan-daang factory employees ang yumukod para mag-greet sa akin. Ngumiti lang ako sa kanila at isa-isang nagtanong kung kamusta na ba yung work nila. Masarap ba yung food sa kantin? Kamusta ang tulog niyo sa dorms? At masaya silang sumasagot ng nakangiti. Hindi kalayuan. Tinititigan lang ako ni Mateo. Ang lapit ko lang, pwede niya akong lapitan pero hindi niya ginawa. Dahil alam niya na the real distance between us is not the literal distance at all kundi kung ano ang mga nalose niya dahil sa mga kayabangan niya. Yumuko siya ng napakalalim, hindi para ipakita sa akin. But it is an apology na nakatago sa puso niya para sa isang babaeng ginamit ang buong pusong pagmamahal para sa kaniya. Ako, I kept moving forward. Tahimik, kalmado,
And without looking back, may mga chapters sa buhay natin na kapag natapos na ay no need ng balikan at iyakan. Bagkus i-accept ang reality and you must live better dahil yan ang naging choices mo. Makalipas ang 3 taon, since we officially annulled our marriage, the city changed completely. Bagong urban areas and factory developments. Kumpanya naman namin reached peak performance. Sales records have been continuously hitting their targets. Sa maraming panig ng bansa ay marami kaming public charity events na naitayo. The other day, sa Philippine International Convention Center PICC, merong Global Business Forum. Nasa 1,000 delegates ang umattend. And ako ang speaker sa panel session the whole afternoon. Nang makarating ang sasakyan sa PICC, the organizing committee members were waiting. Madam Chairwoman, welcome po, nakaredy na po ang lahat. This way to the main hall. Tumango ako at nag-thank you. Inside the hall, napakaliwanag at nakatutok sa akin ang lahat ng kamera. Please welcome the chairwoman of the board of directors of the corporation. At nagsigawan na at nagpalakpakan ang lahat ng nandon. I gave my speech, looking down at the hundreds of business executives sa crowd. Biglang napahinto ang paningin ko sa pamilyar na mukha, si Mateo. Nandoon siya umattend, representing a strategic partner of ours. After 3 years, mas payat na siya at tahimik. Hindi na katulad dati na puno ng kahanginan ang face and eyes niya. Just a steady, calm demeanor of someone heavily tested by life. When our eyes met, he bowed his head slightly. Ngumiti lang ako and I continued the speech. After half an hour, natapos ang buong speech, and all the businessmen are reaching out to me to shake hands. Exactly then, nang papunta na ako sana sa car may nag-stop sa akin. Can I ask for a minute? Pamilyar yung voice. Paglingon ko, si Mateo yon standing right in front of me, nakasuot ng simpleng suit at may bitbit na black leather bag. He didn't dare to move any closer. Nasa 2 meters ang agwat naming dalawa. Sakto lang to not be considered super intimate na. Nag-inhale siya ng malalim. Thank you for everything. Tiningnan ko siya. Bakit? Tipid siyang napangiti na may halong lungkot. Because 3 years ago, hindi mo inabuse ang influence or power mo for my personal downfall. Or worst is ruin my whole life. Ngayon nakukuha ko na yung word na fairness and equality sa corporate world. Kalmado ko siyang sinagot. Because it is part of our policy. That applies to everyone and not only for you. Mateo nodded lightly. I know, but that makes me more regretful. Nagpause siya at tumingin sa mata ko. Kasi dati, akala ko pera and positions can buy people's respect. Na ang 18,000 pesos mong sahod can't sit beside my achievements. Pera was just my whole vision. Tapos ayun pala, the real true respect is inside everyone's humanity. Wala akong naging response sa kaniya. If he told me those exact words exactly 3 years ago, baka tumulo paluha ko nun. Ngayon, memory is completely shut off na. Kumuha siya ng maliit na jewelry box at inabot iyon sa akin, yung wedding ring. He kept it for 3 whole years and he wanted to give it back. Nilapag niya yon sa isang malapit na table. Please take it, ibabalik ko na sana. Binuksan ko iyon. Yes, new pa yung ring pero wala na, yung sparks. Tapos isinara ko yun ulit at pinush sa direksyon niya. Keep it, that was your past. Itatago mo na ba for closure natin? Tipid ulit siyang tumawa habang malungkot yung voice. Right. Feeling ko lang din siguro nakastuck lang ako mag-isa in the past life natin. Nung mga oras na yun nagring na phone ko, the corporate delegates waiting for me outside have arrived. Tiningnan ko yung watch ko, then faced Mateo. Sorry, I need to go. Sige. It's salamat on sparing a time to chat. Ngumiti ako, wishing you all the best and good health always. It was the final farewell to us. Paglakad ko palayo going to my private SUV, I didn't turn back. Sa window view, I saw Mateo picking up the box and staring blankly sa road at naglalakad pa uwi alone. Ang COO ko, Sir Reyes, who is in the front seat, quietly asked, May regret ka pa po ba? Tiningnan ko yung mga kotse sa labas ng bintana and calmly smiled. Pag nagstay ako as wife for the long term and endured those abuses, then it is indeed a massive regret out of my whole life. At ngayon, isa lang ang naging lesson at pagsisisi ko. Iyon ay the fact that the person who loved me for so many years ay tinalo ng pride niya, yung goodness of his heart, and completely destroyed our marriage. Sir Reyes nodded softly. Nakakagulat talaga minsan ang takbo ng buhay ng tao, no?
Tiningnan ko ang maaliwalas na kalangitan sa labas ng bintana at sumagot ng malumanay, "Hindi, napakapatas ng buhay. Ang mga taong marunong magpahalaga ay mapapanatili ang kaligayahan at ang mga taong binaliwala ang mga bagay na meron sila. Darating ang araw, nakakailanganin nilang matutong mamuhay kasama ang pagsisisi habang buhay. Mabagal na humalo ang aming sasakyan sa pag-usad ng trapiko. Sa harap ko ay ang mga bagong proyekto, mga bagong tao, at isang bagong kabanata ng paglalakbay. At sa likod naman ay isang kasal na tumagal ng 3 taon na tuluyan nang nagsara. Walang anumang sumbat at galit na naiwan. Isang natatanging leksyon ang baon ko. Huwag kailanman sukatin ang halaga ng isang tao gamit ang sahod na natatanggap nila ngayon. Dahil ang batayan ng antas ng pagkatao ay hindi nakikita sa posisyon o kayamanan. Ito ay matatagpuan sa kanilang katapatan, karakter, at respeto na binigay nila sa iyo noong tapat silang pumasok sa buhay mo. Maraming salamat po sa inyong lahat na naglaan ng oras upang pakinggan ang kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo ang mga kwentong puno ng aral at emosyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel upang hindi nyo palampasin ang aming mga bagong uploads. Hanggang sa muli nating pagkikita at pagpapatuloy ng ating mga kwento. Magandang araw po sa inyong lahat.